Tayo po ay nagbabalik sa ating the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. DZRH special coverage. At ngayon po ang day 9 ng impeachment trial. At nakakasama pa rin po natin sa studio ang ating pong guest, si Attorney Reyes Del Rosario, isang registered nurse at isa pong law professor. At eto na, Yuel. Iba. Mabigat ang ating guest. Ang gusto daw ni attorney ay maraming title. Sa susunod, marami RN, tapos mga PhD. Di ba maraming pangalan? Minsan ganon, yung ang dami ng parang ang hirap mag-aral, attorney, pero bakit gustong-gusto mo mag-aral? Baka ngayon meron ka pa nag-aaral ka ba ngayon? Well, ang maganda kasi sa pagiging abogado, you get to learn every day. So, kahit to impeachment, inaaral namin ulit kasi hindi naman tayo palaging ma-impeachment. Yes, actually, anong taon ba yung huling impeachment 2012, kay CJ Corona? Oo, so 2012. Actually nga, feeling ko nga mas mahirap yung ginagawa yung trabaho because you need to be abreast with all of the things. At least ako, about sa batas lang, okay na ako. Kayo kasi. Para kailangan namin malaman kahit yung past. Kahit yung past. Oo. Pero ito na, Yuel, ikaw na muna ang mauna ulit. May mga gusto pa po tayong malaman kay attorney. O sa mga nanonood, nakikinig sa atin, sa YouTube natin, kung kayo ay may gustong malaman, pwede rin po kayong makisali sa ating usapan ngayon. Mag-comment lang po kayo dyan. Yuel. Alright. Unang bagay lang, attorney, nabanggit niyo po kanina na dapat lang mapatunayan dito yung betrayal of public trust. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ba yung betrayal of public trust na dapat mapatunayan sa impeachment na to? Okay, thank you for the question, Sir Yuel. No? Basically, betrayal of public trust, it's a new addition to the 1987 Philippine Constitution. Nagkaroon na tayo ng 3 constitution. Sa first 2, wala po yung betrayal of public trust. And the reason being is that yung 1987 Constitution was brought about by the revolution, yung EDSA revolution na gawa ng tao. So, minabuti ng constitutional framers na ilagay doon na dapat ang publiko ang may last say. It banks on the idea that public office is public trust. Because if you're going to look at Article 11 of the 1987 Philippine Constitution, ang pinakaunang section doon, Section 1, is public office is public trust. Which tells us na pag mawala na yung tiwala ng publiko, dapat hindi ka na humawak ng public office na yon because these people voted for you and these people can also remove you from office. So, kung merong betrayal of public trust, ibig sabihin you're not fit to hold the office. Now, the Supreme Court has mentioned already in jurisprudence na itong betrayal of public trust, this is a catch-all provision na parang it can be anything just as long as ma-prove na dahil sa ginawa mo na wala yung tiwala ng taong bayan sa'yo and you are not entitled anymore to hold that particular office. Nabanggit ho kahapon dun sa betrayal of public trust yung mataas na trust rating ba? Kung di ako nagkakamali ni VP Sara Duterte. At parang yung timing din magkakasunod na lumabas yan from different survey firms. Does that mean na ang mataas na tiwala ng publiko ay nag-i-equal? Sabi nga kahapon, excuse na ba sa trial? Sabi nga ni Director Matibag. No, because basically at the end of the day, actually counter nga yun sa argument nila because the fact, even yung pag-mention na 32 million voted for VP Sara, because at the end of the day, the fact that many people voted for you and many people trusted you, dapat mas mataas yung accountability mo sa taong bayan. No? So the trust ratings, let's also remember that although these surveys are very credible and these surveys can help us analyze kung ano talaga yung gusto ng taong bayan, but at the end of the day kasi, only a very small fraction of the population is being surveyed. No? For example, 1,000 lang yung respondents. Sa ilan ba tayong Pilipino? 120 million Filipinos. So out of those, baka na timing na yung in-interview nila, gusto talaga si VP Sara. But at the end of the day kasi, hindi siya basihan, supposedly, because these trust ratings are not, these are not measurement of whether or not VP Sara betrayed the public. Kasi at the end of the day, we're not looking at how the people perceive these acts, but we should look at the acts in itself. Kung ito ba ay paggawa ng pagtraidor sa bayan. Yun dapat yung tingnan Kasi ang mga tao naman, they will always have their biases and perspectives, especially pagdating sa politika. Pero kaya nga we still elect corrupt officials kahit alam na natin, kahit na-convict na ng plunder, kahit na pardon na because of plunder, pero we still elect them because nga
kanya-kanya tayong perspektibo, kanya-kanya tayo ng biases. Pero at the end of the day, kaya nga dapat ang tignan natin, not the trust ratings, but ang tignan natin kung itong acts ba na ito ay nag-betray doon sa mataas na trust rating na yun. Kakaugnay niyan, attorney, pinag-uusapan natin paano mo mapapatunayan na binitrade or magkaroon ng betrayal of trust ang Vice President. Ano po ba ang standard proof ng isang impeachment trial? Ito po ba ay, nabanggit nyo kanina, iba ang criminal case, Pero paano po ito tinitimbang? Mas mababa po ba ito kumpara sa isang criminal case? Well, supposedly impeachment is the highest form of accountability sa bansa natin because these are basically the impeachable officials are the untouchables. You have the president, the vice president, the ombudsman, the constitutional commissioners. You have the justices of the Supreme Court. So basically sa pananaw natin ay hindi natin to pwede galawin. That's why you have the impeachment to tell people that no one is above the law. Kahit anong pang posisyon mo sa government, dapat you will be accountable. Supposedly is the highest form. But unfortunately, ang nakalagay kasi sa constitution natin that ang magde-decide talaga, the Senate can promulgate its own rules, then the Senate acting as an impeachment court will decide their processes. Hindi po kasi nakalagay sa Senate rules on impeachment kung ano dapat yung quantum of evidence or yung quantum of proof na sinasabi nyo po na kunyari guilt beyond reasonable doubt. Wala po nakalagay. So it now depends on the discretion of the senator judges, no. Kaya nga sinasabi natin, kahit gaano pa kabigat ang ebidensya kay VP Sara, kung ayaw siyang i-convict ng mga senator judges, wala tayong magagawa. Pero at the end of the day, ang pinakamagandang nangyari dito is that hindi lang naman 24 yung judges I think the most important judge ay yung taong bayan as a whole. So makikita natin kung anong klaseng public official si VP Sara, anong klase siyang tao, and deserve niya ba maging presidente because she has already presented herself to be a candidate for the 2028 elections. So kahit hindi man siya ma-convict, kahit wala man ang dami ko na sinabi na kahit wala tayong quantum of proof because discretion yan ng senator judges. Kaya nga sinasabi nila na hindi lang daw judicial or quasi-judicial ang impeachment, it's also political. Political, yes. In nature. Kasi kung ano yung leaning mo, syempre iboboto mo yan. And naano na natin yon, Senator Robin Padilla, even before the impeachment started, sinabi niya na I will not convict Sara Duterte, and kahit sunugin niyo ako, mangangamoy Duterte pa rin ako, yung sinabi ni Senator Robin. So that tells us na hindi na nila titignan yung ebidensya. They will just vote based on their politics, no. So yun nga, sana lang hindi mangyari because dapat nga impartial yung mga senator judges. Oo. So, mabilis lang, Yuel, bago ko ibigay sa'yo. Kasi napag-usapan po natin yung pagkakaiba, para din sa kapakanan, lalo na para mas maintindihan. Ano ang kaibahan nito, attorney, ng impeachment trial at ng criminal prosecution? Pagdating po sa tinatawag na rules of evidence na tinatawag. Ano po yung kaibahan para mas mag-gets lang din namin? Okay, sige po. Si criminal proceeding po, ang kanyang procedures ay based solely on the rules of court, no. Ang rules of court po ay ang nagpasa po niyan or ang nag-promulgate po niyan is the Supreme Court. Ang impeachment po, ang rules na fina-follow niya po is the Senate rules on impeachment and the Congress rules, the lower house rules on impeachment. So magkaiba po sila. Kasi nakalagay po sa Constitution natin, the Congress can promulgate its own rules when it comes to impeachment because the sole authority to conduct impeachment proceedings are the Senate, no. The House acting as the prosecutor and the Senate acting as the impeachment court. So yun po yun. Basically, ang nakalagay po sa Senate Rules on Impeachment is that if hindi nakalagay sa Senate Rules on Impeachment, ang magsusupplement or supplementary to that is the Rules of Court. Kaya nga po kung malilito yung mga taong bayan, kung sinasabi mo, attorney, na hindi siya based on rules of court, bakit ang mga senator judges, bakit ang prosecution, bakit ang defense, ang binabasa nilang basis is yung rules of court. Kasi po, nakalagay sa Senate Rules on Impeachment na kapag hindi ito nakalagay sa rules of court, kasi sa Senate Rules on Impeachment, hindi po siya ganun ka-specific katulad ng rules of court. So basically, yun yung ginagawa nilang basis kasi nakalagay naman doon that it will be supplementary or ito ang
susupply ng mga rules na wala doon sa Senate Rules on Impeachment. But then again, at the end of the day, it depends on the senator judges kung susundin nila yung rules na yun or hindi. Nasa kamay nila ang bola. Panghuli na lang sa akin, attorney, sa usapin nitong sa grave threats ni VP Sara. Nung panahon ni Estrada impeachment trial na hindi na convict sa impeachment court pero nag-pursue yung kaso. Kung pag-uusapan ho yung mga evidence na nailahad na for the past days with regards dito sa grave threats, tingin nyo po may chance na maipagpatuloy ito sa korte talaga? Yeah. Well, definitely, I think na meron talaga because yung the elements of grave threats are there. Ang lagi nilang sinasabi ng defense na conditional threat lang naman yan. Pero at the end of the day kasi sinabi na ng Supreme Court, sinabi na to ng Supreme Court that there are two kinds of grave threats and these includes yung conditional threat. So kahit conditional pa siya, kasi basically you're not punishing naman the act of committing the murder or the act of contracting an assassin. You're punishing yung pagbabanta na ginawa ni VP Sara because if you're going to punish yung pag-contract ng assassin, that's already conspiracy to murder. And if you're going to talk about yung parang pagpatay sa presidente, that's already murder. That's not grave threat anymore. So yung pronouncements lang talaga ni VP Sara yung titignan natin. And I think na cover naman ng lahat ng elements under grave threats, no? So yun naman, basically nagbanta siya sa presidente. Ang sinasabi nila, did the president feel fear when nagbanta sa kanya? Well, at the end of the day, alam naman natin yung presidente, he doesn't mingle with the impeachment niya. Ako nga, kung ako yung advisor ni Marcos, I'd tell President Bongbong Marcos na say something about this impeachment because at the end of the day, ikaw yung subject of the threat number one. Number two, this affects national interest already. So dapat may say ka talaga kasi ayaw niya daw maging political pero at the end of the day, impeachment will always be political. Correct. Bago ko makalimutan, Sister Go Ai, ahead, Yuan. isa sa mga bagay na inaatake kay Director Matibag kahapon, yung mga pronouncement niya. Patunay nga doon yung opinion article sa isang pahayagan na nagpapatunay daw na talagang meron na siyang something kay VP Sara. Tingin niyo po may epekto ito? Well, ang question ko lang naman, does that change the fact na sinabi ni VP Sara itong mga statements na ito? Does that change the fact na authenticated ito ng NBI and finalo nila yung proper procedures? Yun na naman yun eh. Totoo yun na pinoint out nila yung pagiging bratinela daw ni VP Sara. Bratinela. So, yung pagiging bratinela, sabi nga ni Director Matibag, hindi nanggaling sa akin yung words na yun. Nanggaling yun sa tatay niya. Yun talaga yung tawag sa kanya. Because you have to remember that before Director Matibag became the NBI director during the PBBM administration, siya po ay close ally ng mga Dutertes. Yes. So marami po siyang alam patungkol sa dynamics within the inner circle po siya. So marami po siyang alam. Ang nangyari lang dito is that siguro yung affinity ni Director Matibag sa former president is not the same with his affinity to the vice president. So at the end of the day, lumabas talaga yung mga inner hindi ko matatawag na secrets pero yung mga conversations sa supposedly within the inner circle lang lumabas through his opinion columns. No, again, hindi naman si Director Matibag yung under trial dito. Ang under trial dito is si VP Sara Duterte. So question ko ulit, does that change the fact na trinete ni VP Sara ang presidente? Hindi. So, yun ang punto dito. Pero attorney, nabanggit mo din, and of course, alam din naman nating lahat na naging, kahit ng PDP laban, di ba, naging part si attorney Matibag, si Matibag. which is the, parang political party ng mga Duterte. So, attorney, mayroon bang bigat yung pagiging Duterte niya before? I mean, nandun siya sa panig ng mga Duterte before. Ito ba ay ginagawa ding basis usually kapag kaganyan? Kasi marami siyang may personal knowledge siya. Sabihin na natin personal knowledge talaga. Kasi nandun siya eh. Kasama siya sa grupo. That's a good na hindi pa natin na-mention yung personal knowledge. Yes. Because if you're the witness, yun talaga yung number one. You can only testify on things that you personally know about. Kasi if kunyari, yung tinatawag natin na hearsay, kapag hearsay siya, hindi ka talaga pwede mag-testify. Well, on the part of the defense, bringing up nila
ba't mo tinawag na Bratinela? What's your basis for calling her Bratinela? And does this say that you're biased already? You can't remove that from Director Matibag because at the end of the day, tama ka eh. Part siya ng inner circle. So, he knows may basis siya on saying all of these things because he has personal knowledge and direkta niyang nakuha itong mga information na ito from the former president. So, yun po yung tama po yun. This will have probative value in the sense na personal knowledge po. May personal knowledge siya. At yan po ay sa pananaw ni attorney. At again, ang sinasabi nga ni attorney, nasa kamay pa rin ng senator judges yan. Kung ano ba yung magiging bigat pagdating sa kanila, minus points ba ito, plus points ba ito. At the end of the day, aabangan natin kung ano pa rin yung magiging desisyon ng senator judges. At mamaya, attorney, tatanungin ka rin namin ni Yuel. Ako naman, gusto ko din ito articles of tungkol sa Article 4. Mamaya, gusto ko lang din itanong sa iyo, attorney, na kasi di ba parang paano naman mapapatunayan? Kasi usually, kapag ikaw ang ina-accuse, dapat patunayan nung nag-aakusa sa'yo na totoo itong mga inaakusa ko sa'yo. So, paano kaya yun, attorney? Mamaya, yan ang ating hanging question kay attorney. At sa takbo po ng naging trial kahapon, sa inyong pagsusuri bilang isang lawyer, mas malakas ba o mahina ba ang laban ng prosecution? Kasi di ba nung unang mga week, sila dinideclare nila na napanalo namin tong unang week na to. So parang ngayon ba, kahapon, at mamaya abangan natin yung mamaya, pero yung sa kahapon ba, tingin po ba ninyo panalo ba ulit ang prosecution? Pero of course, yan ay opinion mo, attorney, mamaya. Ikaw, Yuel, baka may hanging question ka para kay attorney. Babalikan natin yung attorney, yung syempre dito sa Article 4, may isa pang bagay na nakahang, yung BIR, yung box, Yes, na naglalaman ng financial records. So mamaya, alamin natin, dapat nga ba, may sole power nga ba yung Senate Impeachment Court na kahit walang pahintulot mula kay Pangulong Buksan. Marcos, mabuksan Yes, oo. yung records. Dahil magkaibang bagay, yung ipinasabina at magkaibang bagay din yung pagbubulatlat nung records. Kasi walang nakakaalam kung ano yung laman ng box. I mean, aside sa BIR. Pero wala nga sa atin, hindi natin alam kung ano ba talaga yung laman ng box. Yun ba ay makakasama kay VP Sara or makakatulong sa kanya para hindi siya ma-impeach. Ayan ay sa ating pagbabalik. Pilipinas ang oras, 1:29.